Ito ay isang lugar na iniisip na may pinakamataas na bilang ng mga tribong hindi pa nakikipag-ugnayan kahit saan sa mundo. Sa mga nakaraang taon, natukoy ng Brazil ang higit sa 12 hindi pa nakikipag-ugnayang mga grupong katutubo na inaakalang may bilang na mahigit sa 2,000 tao. Sa mga pinakapamanghamanghang tanawin ng mundo, ang mga drone ay nagbubukas ng mga lihim na nakatago ng mga siglo. Ang sinira sa Spain sa summer sinkhole or chian ang tahan sa sarbay siyang kalos. Mga etimris kuweba na may mga oras na hindi pa nakikita ang mga mananaliksik noon. Mga sinaunang libingan, mga nawawalang sibilisasyon, at mga likas na kababalaghan na hindi sinadya para matagpuan ng sinuman. Mula sa mga misteryosong yungib ng Grand Canyon hanggang sa mga nakakatakot na naglalayag na bato ng Death Valley, bawat tuklas ay sumusubok sa lahat ng ating nalalaman. Maghanda para sa isang nakakatakot na paglalakbay patungo sa mga hindi kilalang lugar. Ika-20. Ang nakatagong yungib ng Grand Canyon. Kilalang kilala natin ang Grand Canyon, isa sa mga pinaka-iconic na likas na tanawin sa buong mundo. Umaabot ng 446 kilometro ang haba, hanggang 29 kilometro ang lapad, at higit pa sa 1 milya ang lalim. Ang kamanghamanghang tanawin na ito sa Arizona ay parang isang bagay na hinubog ng mga kamay ng mga higante. Ngunit may tinatagong mas malalim pa. Ang mga drone ay nakatulong sa mga paleontologist upang matuklasan ang mga bagay na dati ay hindi nakikita ng mata. Isang serye ng mga misteryosong pasukan ng yungib na nakatago sa matatarik na bangin at likulikong daanan ng Grand Canyon. Hindi ito mga atraksyong panturista. Ang mga ito ay mga nakatagong silid, tinatago ng makakapal na halaman, nagkukubli sa mga anino o natatakpan ng mga patong-patong na magaspang na bato. Ang naroroon sa loob ay isang lihim na mundo na hindi tinatablan ng panahon sa loob ng mga siglo. Ang ilan sa mga bagong natuklasang yungib ay naglalaman ng mga kamanghamanghang natural na formasyon, mga stalactite and stalagmite na inukit ng libu-libong taon ng mabagal na pag-agos ng tubig na mayaman sa mineral. Ang iba naman ay maaaring naglalaman ng mga sinaunang lihim, mga artipakto, kasangkapan, at mga petroglyph na iniwan ng mga katutubong tao na dating naninirahan dito. Bawat tuklas ay nagbubukas ng isang bagong pahina sa mahabang kwento ng Grand Canyon na hindi pa nasusulat. Para sa mga arkeologo, geologo, at mga naghahanap ng kilig, ito ay isang pagbabago sa laro. Ang mga pasukan ng mga yungib na ito ay hindi lang basta mga bitak sa bato, sila ay mga pintuan patungo sa kasaysayan. At habang patuloy na bumubuti ang teknolohiya ng mga drone taon-taon, isang tanong ang patuloy na bumabalik. Ano pa kaya ang matutuklasan ang nakatago sa mga anino ng Grand Canyon? Ika-19. Ang nawawalang lihim ng Petra. Nakatago sa mga matatarik na canyon ng Jordan, ang isang lungsod na inukit sa bato, ang Petra. Karaniwang tinatawag na Rose City dahil sa pulang rosas na kulay ng mga estruktura ng sandstone na pinag-uukitan ng lungsod. Ang sinaunang kababalaghan na ito ay minsang naging sentro ng isang masiglang imperyo ng kalakalan halos 2,000 at 300 taon na ang nakalipas. Ngunit habang ang tanyag na pader nito, ang The Treasury o Khazne El Farun, ay umaakit ng mga turista mula sa buong mundo, ang mga kalakal ang kuha ng drone ay pagsisiwalat na ang mga lihim ng Petra ay mas malalim pa kaysa sa makikita sa mga postcard. Dahil sa makabagong teknolohiya ng drone, nagkaroon ngayon ng pagkakataon ang mga arkeologo na suriin ang mga bangin, canyon, at mga paikot-ikot na daanan ng Petra na hindi pa nila nararating noon. Mula sa himpapawid, lumitaw ang isang bagong Petra. Nakuhanan ng mga drone ang mga kamanghamanghang larawan na nagbubukas ng mga matagal ng nakalimutang tirahan sa mga yungib, mga nakatagong libingan, at mga estruktura na inukit sa bato na matagal nang natagpuan, ngunit nakatago sa harap ng mata, nakatago sa mga tiklop ng sandstone sa loob ng mga siglo. Ang mga aerial na tanawing ito ay hindi lamang magagandang panorama, kundi mga mahalagang pahiwatig. Ang mga bagong panggulo ng mga iconic na landmark tulad ng Treasury at Monastery ay nagpapakita ng kanilang kabuuang sukat at ang nakakabighani ang detalye na nakaukit sa bawat bato. At hindi natatapos ang mga tuklas dito, mga hindi nakikita ng silid at arkitekturang tampok ang ngayon ay minamapa ng may tumpak na detalye. Higit pa sa kanyang kagandahan, ang mga flight ng drone ay tumutulong sa mga arkeologo na gawin ang higit pa kaysa sa pagpapahalaga sa nakaraan. Ginagamit nila ang impormasyong ito upang gabayan ang mga paghuhukay at protektahan ang marupok na pamana ng Petra. Dahil isang bagay ang tiyak, ang sinaunang lungsod na ito ay may mga kwento pang nais ipahayag at ang kalangitan ay maaaring ang susi upang matuklasan ang mga ito. Ika-18. Ang nawawalang libingan ng Gran Canaria. Noong 2020, isang drone na lumilipad sa itaas ng matatarik na bangin ng Gran Canaria ang nakakita ng isang hindi inaasahang bagay. Isang kakaibang, sinaunang pook libingan na nakatago sa kalaliman ng Guayadeque Ravine. Ang ipinakita nito ay kamangha-mangha. 72 mga mummified na kalansay na kabilang sa nawawalang sibilisasyong Guanche, ang mga katutubong tao na nanirahan sa mga isla ng Canary bago dumating ang mga Kastila.
Kabilang sa mga labi ay Ives ni Tibaw matatanda at 10 bagong silang na perpektong napanatili at nakalibing sa isang libingan sa tabi ng bangin. Ang mga kuha ng drone ay nagbigay sa mga mananaliksik ng isang pananaw mula sa itaas ng pook libingan, isang bagay na hindi ibinigay ng tradisyonal na paghuhukay. Sa pag-aaral ng posisyon ng mga katawan, naniniwala ang mga arkeologo na maaari nilang matuklasan ang mga pahiwatig tungkol sa mga sosyal na hierarchy, mga istruktura ng pamilya, at mga ritual na kasanayan ng mga Guanche na nanatiling misteryo sa loob ng mga siglo. Isa sa mga pinagkapansin-pansin na elemento, ang presensya ng mga sanggol na inilibing kasama ng mga matatanda. Ipinapakita nito na hindi lamang basta-basta mga libingan ito. Mga libingan ng pamilya sila at marahil mga sagradong pook pahingahan na may mga tiyak na ritual para sa mga pinakabatang miyembro ng pamilya. Mas nakakabilib ba ay ang kondisyon ng mga mami. Ang kanilang pagkakaiba ay nagpapahiwatig ng komplikadong mga pamamaraan ng pag-iembalsamo at mga materyales na maaaring pinag-aralan ng mga Guanche bago pa dumating ang mga Europeo. Ang tuklas na ito ay nagbukas ng isang makapangyarihang bintana sa isang sibilisasyong matagal nang nawala sa panahon. At dahil sa teknolohiya ng drone, nagsisimula pa lamang tayong tuklasin ang buong kwento na nakatago sa mga bangin ng Gran Canaria. Ika-17. Ang nakatagong talon ng Yosemite. Kilalang kilala na ang Yosemite Valley dahil sa nakakabilib nitong tanawin. Mga matatag na bangin, sinaunang mga puno ng sequoia, at mga iconic na talon tulad ng Yosemite Falls, Sentinel Falls, at Bridal Veil Fall. Ngunit kamakailan lamang, isang mas mahiwagang tuklas ang lumitaw. Salamat sa mga drone at advanced na teknolohiya ng pagmimina, natuklasan ng mga pananaliksik ang isang lihim na bahagi ng legendary park na ito. Mga nakatagong talon na matatagpuan sa mga malalayong sulok nito. Ang mga dumadaloy na kababalaghan na ito ay nakatago sa magaspang na teritoryo, malayo mula sa mga karaniwang daan ng turista. Ang iba ay nangangailangan ng nakakapagod na mga pag-hike. Ang iba naman ay nangangailangan ng ekspertong kasanayan sa pag-akyat. Ngunit para sa mga nakatagpo sa kanila, ang gantimpala ay hindi malilimutan. Mga talon na hindi pa hinahaplos, dumadaloy pababa sa mga pader ng granito na may lumot na napapalibutan ng katahimikan at likas na kagandahan. Ang bawat isa ay parang pagtuklas ng pribadong obra maestra ng kalikasan. Ang nagpapatingkad sa mga talon na ito ay ang kanilang pagbabago tuwing panahon. Sa panahon ng pagkatunaw ng niyebe, habang natutunaw ang niyebe mula sa mga matatayog na Sierra Nevada sa itaas, muling nabubuhay ang mga nakatagong talon. Ang kanilang agos ay nag-iiba. Ang iba ay dumadaloy ng dahan-dahan, habang ang iba naman ay sumabog ng lakas. Ngunit bawat isa ay nag-ambag sa masiglang ekosistema ng Yosemite. Mapapalago ang mga bihirang halaman at hayop sa mga lugar na hindi nakita ng karamihan ng mga bisita. Higit pa sa kanyang kagandahan, ang mga lihim na talon na ito ay nagsisilbing paalala kung gaano karami pa ang kalikasan na hindi pa matutuklasan, kahit na sa mga pinakaprominenteng lugar. At habang patuloy pang nadiskubre, nagsisilbi silang inspirasyon para sa mas malalim na pagpapahalaga sa ligaya ng kalikasan ng Yosemite at isang muling pagtutok sa pangangailangang protektahan ito. Ika-16. Ang hindi nakikitang mga tagapangalaga ng Amazon. Sa makapal, esmeralda ng puso ng kagubatan ng Amazon, ang oras ay tila tumigil. At salamat sa mga kuha ng drone na nakuha nitong mga nakaraang taon, nabigyan ng mundo ng isang bihirang at nakakakilabot na tanawin sa isang mundong hindi pa nag-aabot ng makabagong sibilisasyon. Ang larawan, isang nag-iisang miyembro ng tribo, nakayapak, alerto, at may hawak na isang kamay na sibat, na tahimik na dumadaan sa kagubatan. Siya ay kabilang sa isa sa mga tribo ng Brazil na hindi pa nakikita. Ang mga ito ay mga tao na nabuhay ng mga siglo nang walang koneksyon sa labas na mundo. At ang mabilis na pagtingin na ito, na kinuhanan mula sa itaas gamit ang drone upang hindi siya istorbohin, ay nagpapakita kung gaano kalalim ang pagkakaugnay ng kanilang pamumuhay hanggang ngayon. Ang sibat na hawak niya ay hindi lamang simboliko. Ito ay para sa kaligtasan, para sa pangangaso, proteksyon, at tradisyon, isang kasangkapan na ipinasapasa mula sa mga henerasyon. Habang pinagmamasdan siyang dumadaan sa makapal na halaman, tila komportable sa isang lugar na kayang lamunin ang karamihan ng mga banyaga. Isang malakas na paalala ng lakas at kaalaman na dala ng mga komunidad na ito. Ang bihirang kuhang ito ay nagbibigay sa atin ng higit pa sa isang sulyap sa kanilang buhay. Ipinapakita nito ang kanilang malalim na koneksyon sa lupa, kanilang sariling pagsasarili, at ang kahinaan ng kanilang pag-iral. Ang mga grupo tulad ng FUNAI, ang ahensya ng Brazil para sa mga katutubong tao, ay ginagamit ang ganitong klaseng dokumentasyon hindi para sa kuryosidad, kundi para sa suporta, upang itulak ang mga mas mahigpit na proteksyon para sa mga teritoryo ng mga tribo. Dahil ang katotohanan ay hindi nila kailangan ang ating kontak, kailangan nila ang ating respeto. At ang ating distansya ay maaaring ang pinakamalaking proteksyon na maaari nating ibigay. Ika-15 na. Ang nayon ng multo na naka-freeze sa panahon.
Sa kahabaan ng matatarik na baybayin sa timog kanlurang Turkey, nakatago sa pagitan ng mga burol at mga bangin na pinaputi ng araw. Sa munisipalidad at distrito ng Fethaye, sa Muğla Province, Turkey, matatagpuan ang isang nakalimutang puok. Isang puok na bumubulong ng isang buhay na minsang puno ng tawanan, musika at tradisyon. Ito ay tinatawag na Kayakoy o tulad ng kung paano ito tinawag sa Greek, Levizi. Ngayon, isa itong nayon ng multo. Walang laman ng mga bahay na bato na walang mga bubong, mga pader na nagiging guho, at mga bintana na walang laman na nakatitig na walang kamalay-malay sa tanawin. Ngunit sa likod ng pagkasira ay isang mayaman na kasaysayan. Orihinal na itinayo noong mga 1700, ang bayan na tinatawag na Karmilasos sa Greek ay tahanan ng humigit kumulang 20 tulisan Greek Orthodox na residente noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Kabilang sa mga residente ay karamihan sa mga Greek Orthodox Christians na nanirahan dito sa loob ng mga henerasyon. Ngunit lahat ng bagay ay nagbago sa unang bahagi ng ika-20 siglo. Sa gitna ng mga lumalalang tensyon, digmaan, at ang palitan ng populasyon sa pagitan ng Greece at Turkey, matapos ang unang digmaang pandaigdig, iniwan ang nayon. Ang mga pamilya ay pinaalis. Ang mga buhay ay nagkalat. At iniwan ang Kayakoy na walang tao upang muling angkinin ng panahon at kalikasan. Ngayon, higit sa isang siglo ang lumipas, ang nayon ng multo ay naging isang nakakatakot na atraksyon para sa mga adventurer at drone explorers. Mula sa itaas, ang mga paikot-ikot na mga eskinita at mga tahanan sa burol ay parang nakatigil sa kalagitnaan ng paghinga. Parang isang bayan na humihinga pa sa huling alaala. Isang lugar kung saan ang bawat guho ng pader ay may kwento. At kahit na ang katahimikan ay nagpapalibog sa mga kalsada ngayon, ang nakaraan ay patuloy na nananatili sa bawat bato. Ika-14, mga sinaunang kwento ng bato ng Utah. Kalat-kalat sa mga tinatangay ng hangin na kanyon at matatarik na bangin ng Utah ang isang galeriya na mas matanda pa kaysa sa alinmang museo. Inukit sa mga pader ng bato ng mga kamay na matagal nang wala. Ang mga sinaunang petroglyph ay bumubulong ng mga kwento ng mga sibilisasyong minsang umunlad sa timog kanlurang Amerika. Hindi ito mga random na guhit, kundi mga mensahe, simbolo, at mga sagradong ekspresyon mula sa mga katutubong kultura na may higit sa 1,000 taon ng tanda. Dahil sa makabagong teknolohiya ng drone, nakikita na natin ang mga sinaunang ukit na ito mula sa ganap na bagong perspektibo. Ang mga high-resolution aerial na kuha ay nag-revealed ng mga detalyeng dating hindi maaabot, mga petroglyph na nakatago sa mga matataas na pader ng bato o malalim sa mga liblib na lambak. Mula sa himpapawid, nabubuhay ang mga ukit na ito, mga imahe ng hayop, mga anyo ng tao, spirals, at mga geometric na pattern. Bawat isa ay puno ng kahulugan, ritual, o paniniwala. Marami sa mga likhang sining na ito ay pinaniniwala ang nilikha ng mga tao ng Fremont at ancestral Puebloan, mga kulturang malalim ang koneksyon sa lupa. Ang ilang mga imahe ay maaaring naglalarawan ng mga eksena sa pangangaso. Ang iba naman ay maaaring kumakatawan sa mga seremonya, mitolohiya, o mga kaganapan sa kalangitan. At kahit na hindi natin ganap na matutuklasan ang kanilang mga kahulugan, bawat ukit ay isang time capsule, inukit sa bato para sa mga susunod na henerasyon na magtataka. Ngunit ang mga kwentong ito ay marupok. Ang erosyon, panahon, at pati na rin ang hindi maingat na gawain ng tao ay nagbabantay na alisin sila magpakailanman. Kaya naman, ang mga kuha ng drone ay hindi lang nagbubukas ng nakatagong sining. Ito rin ay tumutulong sa mga mananaliksik at mga tagapangalaga ng kalikasan upang mapanatili ito. Dahil kapag nawala ang isang petroglyph, mawawala na rin ang isang kabanata ng kasaysayan ng tao na hindi na muling maisusulat. Ika-13. Ang lihim na silid sa likod ng Mount Rushmore. Milyon-milyong tao ang bumisita sa Mount Rushmore bawat taon upang humanga sa mga matatag na galit na muka ng 4 na pangulo ng Estados Unidos: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, at Abraham Lincoln. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay may nakatago sa likod ng mga iconic na eskultura na tanging ilan lamang ang nakakakita. Isang lihim na silid na inukit sa kalaliman ng bundok mismo. Si Gutzon Borglum, ang eskultor at utak sa likod ng Mount Rushmore, ay may pangarap na higit pa sa mga muka. Nakatago sa likod ng ulo ni Abraham Lincoln, nagsimula siyang magtayo ng isang Hall of Records, isang lihim na silid upang itago ang mga pinakasagradong teksto at tagumpay ng Amerika. Ang plano ay isang granitong silid na naglalaman ng mga replika ng Declaration of Independence, ang konstitusyon, at iba pang mga batayan ng kasaysayan ng Amerika na tatakan para sa mga susunod na henerasyon na matutuklasan. Bagamat hindi natapos ang buong pangarap, ang silid ay umiiral at ang kanyang presensya ay patuloy na nagpapasiko ng interes. Mahigpit ang limitasyon sa pag-access, kaya't nadagdagan pa ang misteryo. Isang espasyo kung saan ang kasaysayan, sining, at ambisyon ay nagsanib, nakatago sa puso ng isa sa mga pinakaprominenteng tanawin ng Amerika. Sa mga nakaraang taon,
ang mga kuha ng drone at advanced na imaging ay muling nagpasiko ng interes sa lihim na silid na ito. Ang mga mananaliksik at mga historiador ay sabik na maunawaan ang higit pa tungkol sa orihinal na plano ni Borglum at kung ano ang ipinapakita nito tungkol sa panahon ng kanyang buhay. Dahil habang milyon-milyon ang humahanga sa Mount Rushmore mula sa ibaba, kakaunti ang nakakaalam kung ano ang nasa loob nito. Ika-12. Mysterious sinkhole sa China. Noong 2022, malapit sa bayan ng Pinghe sa Guangxi, China, ang lupa ay literal na bumukas. Ipinakita ang isa sa pinakakamanghamanghang natural na tuklas sa mga nakaraang taon. Isang napakalaking sinkhole, umaabot ng 192 metro ang lalim at 306 metro ang lapad, ang natagpuan na nakatago sa magaspang na karst na tanawin. Ngunit hindi lamang ito isang butas sa lupa. Ito ay isang pintuan patungo sa isang ganap na ibang mundo. Sa ilalim ng sinkhole, natuklasan ng mga mananaliksik ang isang luntiang, nakatagong yungib na puno ng buhay. Kapal na vegetation, mga matayog na puno, at posibleng mga uri ng halaman at hayop na hindi pa nakita dati. Parang ang kalikasan ay lihim na nag-aalaga ng isang pribadong ekosistema. Hindi tinatablan ng makabagong buhay, malalim sa ilalim ng ibabaw ng lupa. Ipinaliwanag ng mga geologist na ang mga napakalaking sinkhole na ito ay nabuo dahil sa erosion. Kapag ang mga ilog sa ilalim ng lupa ay unti-unting natutunaw ang mga patong ng limestone hanggang sa huli ang lupa sa itaas ay bumagsak. Ngunit ang laki at lalim ng partikular na pagbuo na ito ay nagpatingkad dito. Isa itong geological na time capsule na ipinapakita ang mga patong ng kasaysayan ng lupa na kailangan ng milyong taon upang mabuo. Sa mga rehiyon tulad ng Guangxi, ang mga sinkhole ay hindi lamang mga kamanghamanghang siyentipikong tuklas. Ito ay ipinagkaloob sa mga alamat. Ang mga lokal na kwento ay nagsasalaysay ng mga mitikal na nilalang at mga sinaunang espiritu na naninirahan sa mga higanting bitak na ito, na nagbibigay ng isa pang layer ng misteryo sa kanilang hindi pangkaraniwang presensya. Kahit na ang mga siyensya, kagandahan, o mga alamat ay mag-akit sa iyo, isang bagay ang tiyak, ang butas na ito sa lupa ay mas malalim kaysa sa nakikita. Ika-11. Mount Nyangani. Ang Mount Nyangani ay umaabot ng 2,592 metro mula sa ibabaw ng lupa at matatagpuan sa ibabaw ng mga mahamog na kabundukan sa silangang Zimbabwe. Ito ang pinakamataas na tuktok ng bansa, nakapaloob sa dramatikong tanawin ng Nyanga National Park. Napapalibutan ng mga moorland at matatarik na banggin, nag-aalok ang summit ng mga nakamamanghang tanawin, ngunit kaunti lamang ang nagpapalakas loob na umakyat dito. Bakit? Dahil ang Mount Nyangani ay hindi lamang isang bundok. Para sa mga lokal, ito ay sagrado. At ito'y nakakatakot. Kilala bilang ang bundok na kumakain ng tao, ang mga alamat ay nagbabala tungkol sa mga naglalakad na nawawala ng walang bakas. Walang mga gamit. Walang mga bakas ng paa. Wala. Ang buong mga pangkat ng paghahanap ay bumalik ng walang dala. Sa paglipas ng panahon, ang mga nakakatakot na pagkawala na ito ay nagbigay sa bundok ng isang nakakatakot na reputasyon, isa na nakapaloob sa sinaunang paniniwala espiritual at patuloy na lumalaki ang mga misteryo. Ang pag-akyat sa tuktok ay opisyal na tinutulan at may magandang dahilan. Ngunit salamat sa mga drone, ang takip ay sa wakas ay natanggal kahit na mula sa taas. Ang mga kamanghamanghang aerial na kuha ngayon ay nagpapakita ng malawak nitong mga moor, mga mataray na outcrops, at mga bangin sa makulay na detalye. Ipinapakita ang parehong kagandahan at nakakatakot nitong presensya. Isa itong bundok na nagdudulot ng pagkamangha at nangangailangan ng respeto. Ora na para sa pagpili ng aming subscriber. Sa mga mahamog na bangin ng lalawigan ng Guizhou, China, ang mga drone ay nakatuklas ng isang nakakakilabot na bagay. Daan-daang mga kahoy na kabaong na magkakasunod na nakatambak sa loob ng mga yungib na inukit sa matarik na pader ng bato. Ang tradisyong ito ng libing ay mayroong mga siglo ng kasaysayan. At walang nakakaalam kung paano ito nagsimula o kung paano ito naging posible. Naniniwala ang mga lokal na ito ay nagpapasalamat sa mga yumaong kaluluwa patungo sa langit. Imbes na ilibing ang mga patay sa ilalim ng lupa, inilalagay nila ang mga ito sa mga yungib. Minsan ay daan-daang talampakan mula sa lupa, nakahimlay sa pagitan ng mga ulap. Ang ilang mga yungib ay naglalaman ng higit sa 500 kabaong, dahan-dahang nabubulok sa mahalumigmig na hangin. Ayon sa mga alamat, nagsimula ang kaugalian na ito nang ang mga tribo na tumakas mula sa digmaan ay naghahanap ng kanlungan sa mga bundok. Pinili nilang itago ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa itaas ng lupa, mas malapit sa kalangitan at hindi tinatablan ng mga baha. Kahit na ito ay simboliko, estratehiko o sagrado, ang kaugaliang ito ay nagpapakita ng isang kultura na tinitingnan ng kamatayan hindi bilang isang katapusan, kundi bilang isang paglalakbay pataas. Ano sa tingin mo ang nasa likod ng tradisyong ito na patungo sa kalangitan? Ibahagi ang iyong mga opinyon sa mga komento sa ibaba. Ika-10. Ang boneyard ng mga aircraft. Sa labas lamang ng Tucson, Arizona,
matatagpuan ang isa sa mga pinakabighaning tanawin sa mundo. Hindi ng mga buhangin o kanyon, kundi ng mga pakpak na bakal at mga makalimutang lakas. Tinatawag itong 309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group o AMARG. Ngunit karamihan sa mga tao ay tinatawag lamang ito bilang ang Boneyard. Umaabot sa higit sa 200 hektarya ng disyertong tinutulan ng araw. Ang pasilidad na ito ay tahanan ng higit sa 4,400 na retiradong militar na eroplano, mga jet ng panghimpapawid, mga bumbilya, mga cargo plane, lahat nakahanay sa mga nakakakilabot na walang katapusang hilera. Mula sa itaas, ipinapakita ng footage ng drone ang isang nakakatakot na maganda at kahindik-hindik na pattern. Mga pakpak na nakaunat, mga anino na humahabang mahaba sa ibabaw ng bitak na lupa. Bawat eroplano ay isang relikya ng mga nakaraang misyon at mga digmaang malalayong naganap. Itinatag noong 1946, ang Boneyard ay hindi lamang isang sementeryo. Ito rin ay isang buhay na linya. Marami sa mga eroplano dito ay maingat na pinapangalagaan, handang muling paganahin kapag kinakailangan. Ang iba naman ay ginagamit para sa mga piyesa. Pinapalakas ang susunod na henerasyon ng militar na avyasyon. Isa itong tahimik, ngunit mahalagang bahagi ng estratehiyang pangdepensa ng Estados Unidos na nakatago sa harap ng mata. Ngunit may isang nakakakilabot na aspeto rin ito. Dati-rati, ito ay mga makabagong makina ng kalangitan. Ngayon, nakaupo sila ng tahimik, dahan-dahang pinapalapot ng init ng araw sa disyerto. Ang kanilang pintura ay kumukupas, at ang kanilang mga makina ay tahimik. Isang lugar kung saan ang kasaysayan ay iniimbak sa isang runway, at kung saan ang hinaharap ay tahimik na naghihintay sa mga pakpak. Ika-9, ang nakatagong lungsod ng Inca sa Amazon. Sa loob ng mga siglo, itinagong mabuti ng mga makapal na kagubatan ng Timog Amerika ang kanilang mga lihim, kasama na ang mga sinaunang guho na nilamon ng makakapal na halaman. Ngunit dahil sa mga makabagong teknolohiya tulad ng LiDAR, light detection and ranging, ang mga mananaliksik ay nagsimula ng ilantad ang malalaking lungsod ng Inca na nawala sa loob ng mga siglo. Ilan sa mga ito ay muling binabago ang kasaysayan. Isa sa mga pinakapamanghamanghang tuklas ay ang Choqquequirao na madalas tawaging kambal na lungsod ng Machu Picchu. Nakatago ng malalim sa kabundukan ng Andes at malayo mula sa karaniwang daan ng mga turista. Ang Choqquequirao ay may malalawak na teres, plazas at detalyadong mga gawaing bato tulad ng mas tanyag na kapwa nitong lungsod. Ang pagkakahiwalay nito ay nakatulong sa pagpapanatili nito na nagbibigay proteksyon sa mga lihim nito hanggang sa ngayon. Ang mga guho ay nagpapakita ng kahusayan ng mga Inca sa arkitektura at agrikultura, kasama na ang mga gumaganang sistema ng mga terrace na sakahan na hanggang ngayon ay makikita pa. Ngunit ang pinakamalaking revelation, ang imperyong Inca ay hindi lamang nakasentro sa mga tanyag na puok tulad ng Machu Picchu. Ang kanilang impluensya ay umabot hanggang sa Amazon na nag-uugnay ng mga kultura sa pamamagitan ng kalakalan at komunikasyon. At narito ang isang twist. Ang mismong kagubatan na nakatakip sa mga guho ng ito sa loob ng mga siglo ay ngayon ang nagpoprotekta sa mga ito. Ang kapal ng kagubatan ay nagbibigay proteksyon sa mga estruktura ng bato mula sa erosyon at pagbabago ng klima. Mapapanatili ang mga ito para sa mga susunod na henerasyon. Habang patuloy na nadiskubre ang mga bagong tuklas, ang mga guho ng natatakpan ng kagubatan ay binabago ang ating pag-unawa sa Inca at sa mga sinaunang sibilisasyong minsan ang umunlad sa mga lugar na malayo sa mundong kilala natin. Ika-4, mga crater ng bulkan sa Iceland. Ang Iceland ay isang lupain ng apoy at yelo. Isang lugar kung saan ang hilaw na lakas ng lupa ay kitang-kita. Nakatayo sa ibabaw ng Mid-Atlantic Ridge, kung saan nagtatagpo ang mga tectonic plates ng North American at Eurasian, ang Iceland ay isa sa mga pinakamadalas pumutok na lugar sa buong planeta. At nakatago sa ilalim ng kamanghamanghang ibabaw nito ay mga crater ng bulkan. Bawat isa ay nagsasalaysay ng kakaibang kwento ng mga puwersang geolohikal na humuhubog sa lupa. Halimbawa, tingnan ang Askja Caldera, isang nakakaakit na basing bulkan na puno ng makulay na asul na tubig, pinalilibutan ng matatarik at pulang mga bato. Isa lamang ito sa maraming mga krater na naghihintay na madiskubre. Ang mga nakatagong puok na ito ay kadalasang naglalaman ng mga maselang ekosistema kung saan ang matitibay na halaman at moses ay nakakayanan pa ring mabuhay sa matinding kondisyon, isang paraan ng kalikasan upang ipakita ang tibay sa harap ng patuloy na pagbabago ng heolohiyay. Ipinagmamalaki ng Iceland ang mahigit sa 130 aktibong sistema ng bulkan, kabilang ang mga kilalang bulkan tulad ng Eyjafjallajökull at Hekla. Bawat pagbabago ay isang paalala kung gaano ka hindi mahulaan at makapangyarihan ang puok na ito. Binabago ng mga kaganapan sa bulkan ang tanawin. Lumilikha ng mga bagong krater, lawa, at ilog habang binabayo ang mga luma. Kaya't ang Iceland ay isang dinamiko at buhay na laboratorio para sa mga geologo. Salamat sa mga drone at makabagong teknolohiya ng pagmimina, hindi kailanman naging madali ang paggalugad sa mga nakatagong krater na ito.
Ang mga high-definition aerial na kuha at detalyadong mga topographical na scans ay nagpapakita ng mga geolohikal na kababalaghan mula sa isang pananaw na hindi pa nakikita dati. Ipinapakita ang kamanghamanghang kagandahan ng mga crater at ang hilaw na lakas na nasa ilalim. Para sa mga adventurer geologo at mga mahilig sa kalikasan, ang mga crater ng bulkan ng Iceland ay isang buhay na patotoo sa patuloy na nagbabago ang tanawin ng ating planeta. Ika-7. Planta ng enerhiyang nuklear sa Chernobyl. Ang Chernobyl ay walang kalimutang naitala sa kasaysayan bilang isa sa pinakamalupit na sakuna ng nuklear. Matatagpuan sa hilagang bahagi ng Ukraine, ang Chernobyl Nuclear Power Plant ay dati nang mayroong 4 na RBMK reactors. Ngunit noong Abril 26, 1986, ang Reactor 4 ay sumabog, nagdulot ng isang kalamidad na magpapabago sa mundo. Ang isang mapaminsalang kombinasyon ng mga depekto sa disenyo, pagkakamali ng tao, at hindi maayos na mga protokol sa kaligtasan ang nagdulot ng pagsabog na naglabas ng napakalaking halaga ng radioactive na material. Libo-libong residente ang napilitang lumikas, iniwan ang kanilang mga tahanan at buhay na kailanman ay tatatak na ng fallout. Ang paligid ng lugar ay nananatiling kontaminado hanggang ngayon. Upang makontrol ang radiation, ang Reactor 4 ay isinama sa isang mabilis ang itinayong konkretong sarcophagus at ang mga natitirang reaktor ay isinara. Sa ngayon, ang Chernobyl ay isang malungkot na monumento na nakapaloob sa exclusion zone. Sa kabila ng mga panganib, ang mga turista at mga adventurer ay patuloy na nagsasaliksik sa abandonadong pook na ito. Sa tulong ng teknolohiya ng drone, ang kwento ng Chernobyl ay ngayon ay makikita mula sa mga bagong taas. Ang mga drone na may mga kamera na lumalaban sa radiation ay kumukuha ang nakakakilabot na aerial na tanawin ng nabubulok na planta na nag-aalok ng kamanghamanghang tanawin ng nakakatakot na katahimikan ng isang lugar na markahan magpakailanman ng trahedya. Ika-6. Maijishan Grottos. Nakatago sa kamanghamanghang Mai Mountain ng lalawigan ng Gansu, China. Ang Tianshui Grottos ay pumukaw sa mga historiador at mahilig sa sining sa loob ng mga siglo. Inukit sa mga bangin ng kakaibang bundok na may hugis ng trigo. Ang mga grottos ay nag-aalok ng sulyap sa mayamang kultural at espiritual na nakaraan ng China. Mula sa huling bahagi ng dinastiyang Qin, ang mga yungib na ito ay binuo sa loob ng maraming dinastiya. Bawat isa ay nag-iwan ng natatanging marka. Sa loob, mahigit sa 700 na mga estatwa ng Buddha at mga detalyadong artepakto ang nagpapakita ng debosyon at kahusayan sa paggawa ng kanilang mga lumikha. Ang mga likhang sining ay malalim na kumukonekta sa mga estetik ng kulturang Chino na nag-aalok ng bihirang koneksyon sa sinaunang kasaysayan. Itinalaga bilang isang UNESCO World Heritage Site, ang Tianshui Grottos ay isang monumental na tagumpay sa sining at arkitektura. Ngunit ang pagkukunan ng buong kalakhan mula sa lupa ay palaging isang hamon. Pumasok ang makabagong teknolohiya. Sa mga drone na may mga advanced na camera, ang mga pananaliksik at mga bisita ngayon ay nag-i-enjoy ng aerial views na naglalakad ng kagandahan ng mga grottos at tumulong sa mga pagsisikap sa konserbasyon sa pamamagitan ng mga kamanghamanghang bagong perspektibo. Ika-5. Mga natural na tulay sa Appalachian Mountains. Ang Appalachian Mountains, nakilala sa kanilang nakakamanghang mga tanawin at mayaman na biodiversity, ay may higit pa sa magagandang tanawin. Tahanan din sila ng ilan sa mga pinakapambihirang likas na formasyon ng bato sa buong mundo. Kabilang sa mga ito ang mga natural bridges, mga matatayog na arko na inukit ng walang tigil na puwersa ng erosyon at weathering sa loob ng milyong taon. Ang mga likas na kababalaghan na ito ay patunay ng mabangis at matiyaga ng sining ng kalikasan mismo. Isa sa mga pinakakahanga-hangang formasyon na ito ay ang Natural Bridge sa Virginia, isang monumental na istruktura ng limestone na umabot ng 66 metro ang haba. Dati itong isang sagradong lugar para sa mga katutubong tao at ngayon ay isang kamanghamanghang tanawin ng kasaysayan ng heolohiya na umaakit ng mga bisita mula sa buong mundo upang maranasan ang kahangahangang kagandahan nito. Ngunit ang Natural Bridge ay simula pa lamang. Scattered sa buong rehiyon ng Appalachian ay maraming mas hindi kilalang mga tulay. Bawat isa ay nag-aalok ng mga kamanghamanghang tanawin at pakiramdam ng pakikipagsapalaran para sa mga naghahanap nito. Ang mga formasyon ng bato na ito ay hindi lamang nagsasabi ng kwento ng erosyon. Nagbibigay din sila ng mga lumalagong ekosistema. Sa ilalim ng mga arko, ang mga anino at mamasamasang kapaligiran ay nagbibigay ng perpektong tahanan para sa mga fern, moss, at iba't ibang uri ng halaman. Ang malamig at protektado ng mga lugar sa ilalim ng mga natural na tulay na ito ay naging tahanan ng maraming wildlife species na lumilikha ng isang dynamic na ugnayan sa pagitan ng heolohiya at buhay. Ngayon na tayo ay napaka-abante na sa mundo ng teknolohiya, kabilang ang drone imaging, mas madali na kaysa dati na tuklasin at dokumento ang mga nakatagong hiyas na ito. Ang mga pananaliksik at adventurer ay patuloy na nadiskubre ang higit pa tungkol sa mga likas na kababalaghan na ito na nagsisilbing gabay sa kasaysayan ng heolohiya ng Appalachian Mountains. Ika-4.
ang nakakatakot na naglalayag na bato. Ang Death Valley ay kilala sa matinding init at mga disyerto ng tanawin. Ngunit may isang kakaibang phenomenon na nakalito sa mga sayantipiko at mga bisita sa loob ng mga taon. Ang mga nakakatakot na naglalayag na bato. Tinatawag ding sliding rocks o moving boulders. Ang mga misteryosong batong ito ay nagiiwan ng mahahabang, paikot-ikot na mga bakas na inukit sa tuyong lawa ng Racetrack Playa, isang liblib na lugar sa loob ng Death Valley National Park sa California. Ano ang nagpapakita sa mga batong ito? Para bang sila'y gumagalaw nang walang kahit anong interbensyon mula sa tao o hayop. Sa loob ng mga dekada, walang nakapagpaliwanag kung paano ang mga mabibigat na batong ito, na mabigat na daan-daang libra, ay nakakasilaw sa lupa, nagiiwan ng mga kakaibang bakas. Ang mga teorya ay mula sa mga magnetic na puwersa hanggang sa interbensyon ng mga alien. Ngunit ang tunay na sanhi ay nananatiling misteryo. May mga mananaliksik na naniniwala na ang mga sheet ng yelo na nabuo sa mga malamig na gabi sa disyerto ay maaaring kumilos bilang mga natural na sled, kaya't pinapayagan ang mga bato na dumulas sa makinis na putik. Ang iba naman ay nag-isip na ang malakas na hangin o biglaang pagbaha ay maaaring nagtutulak sa mga bato. Ngunit hindi hanggang sa mga kamakailang pag-unlad sa teknolohiya ng drone nang magsimulang malutas ang palaisipan. Sa pamamagitan ng drone imaging, natuklasan ng mga siyentipiko na sa ilalim ng mga tiyak na kondisyon, ang manipis na mga layer ng yelo ay maaaring mabuo sa paligid ng mga bato na lumilikha ng makinis na ibabaw. Ang kahit na banayad na simoy ng hangin ay naging sapat na upang pagalawin ang mga bato. Ang phenomenon na ngayon ay tinatawag na ice shove ay nagbigay ng malinaw na paliwanag para sa mga naglalayag na bato. Sa kabila ng laki ng mga bato, ang yelo ay nagpapababa ng friction, kaya't nagiging posible na itulak sila ng hangin sa ibabaw ng playa, nagiiwan ng mga bakas. Habang ang misteryo ng mga naglalayag na bato ay maaaring hindi nakasing lito, ang kanilang nakakatakot at kakaibang alindog ay patuloy na umaakit ng mga turista mula sa buong mundo, sabik na makita ang hindi maipaliwanag na galaw ng mga piraso ng palaisipan ng kalikasan. Ikatre, ang epekto ng tsunami sa Indonesia. Noong Setyembre 28, 2018, ang isang tahimik na araw sa Indonesia ay nauwi sa isang bangungot nang tumama ang isang malakas na lindol na may magnitude na 7.4 sa baybayin ng Sulawesi. Ilang minuto matapos nito, isang napakalaking tsunami na may mga alon na higit sa 7 metro, ang taas ang tumama sa Palu at mga kalapit na lugar, nagdulot ng agarang pagkasira. Ang buong mga pamayanan ay nawasak, kasama na ang mga kalsada, tulay at infrastruktura na nalulunod sa tubig. Libo-libong tao ang nawalan ng tahanan, mga pamilyang nagkahiwalay-hiwalay at mga buong komunidad na nalunod sa tubig. Ang opisyal na bilang ng mga nasawi ay lumampas sa 4,400, ngunit marami pa ang nawawala, takot na natabunan ng mga guho o nalunod sa dagat. Ang mga rescue teams ay nahihirapan makarating sa mga pinakamapinsalang lugar dahil sa liblib na lokasyon ng isla at malawakang pagkasira. Ang mga humanitarian organizations ay nagmamadali upang tulungan ang mga nakaligtas, ngunit ang mga hamon sa lohistika ay nagpapahirap sa maagap na pagtulong. Sa kabila ng tapang ng mga lokal na mamamayan at rescue teams, ang pinsala ay napakahalaga kaya maraming buhay ang nawala. Ang tsunami ng 2018 ay nagbigay diin sa kagyat na pangangailangan ng mas malakas na mga sistema ng early warning sa Indonesia, isang rehiyon na madaling tamaan ng mga sakunang seismic. Ang pagkawasak at mga kababuhay na nawala ay isang matinding paalala ng lakas ng kalikasan at ng pangangailangan para sa mas mahusay na kahandaan. Ikadwa, ang hindi natuklasang mga templo ng Cambodia. Sa malalim na kagubatan ng Cambodia ay matatagpuan ang isang yaman ng sinaunang kasaysayan, ang Koh Ker Temple Complex. Itinatag noong ika-10 siglo ni Haring Jayavarman IV, ang Koh Ker ay nagsilbing kabisera ng Khmer Empire mula 928 hanggang 944 AD. Ang lugar ay may higit sa 118 mga sanctuaries at ang mataas na 7-tiered pyramid ng Prasat Tomb na umabot sa 36 metro na nagpapakita ng architectural na kasaysayan ng panahon. Ang mga kamakailang pagsisiyasat ay nagbukas ng daan para sa pagdiskubre ng daan-daang mga templo na dati ay hindi kilala sa ilalim ng canopy ng kagubatan, na nagpapahiwatig ng mas masagana at mas mayaman na kultura ng sinaunang Cambodia kaysa sa inaasahan. Ang mga tuklas na ito ay nag-aalok ng isang kamanghamanghang sulyap sa mga kultural at relihiyosong mga kasanayan ng lipunang Khmer, kung saan maraming templo ng napapalamutian ng mga detalyadong ukit na naglalarawan ng mga kwentong mitolohikal at pang-araw-araw na buhay. Sa kabila ng nakaraang mga pagnanakaw, ang Koh Ker ay nananatiling isang testamento sa kadakilaan ng Khmer Empire. Ang pagiging malayo ng lokasyon nito ay nakatulong upang mapanatili ang mga misteryo nito, kaya't ito ay isang kaakit-akit na destinasyon para sa mga historiador, explorers at mga turista. Habang patuloy ang mga pagsisikap sa arkeolohiya, ang mga kagubatan ng Cambodia ay nangangako ng mas marami pang mga lihim na nagpayaman sa ating pag-unawa sa kamanghamanghang sibilisasyong ito. Ika-1,
isang buhay na tornado. Noong Mayo 2019, nakakuha ng kamanghamanghang footage si Brandon Clement, isang storm chaser, ng isang tornado malapit sa Sulphur, Oklahoma, gamit ang kanyang drone. Ito ang unang pagkakataon na ito ay nadokumento sa meteorologiya. Ang aerial na perspektibo ng drone ay nagpakita ng paikot-ikot na vortex ng tornado, ang nakakatakot na wall cloud, at ang mga debris na lumilipad na nagbigay ng hindi pa nagagawa pananaw sa estruktura at dynamics nito. Sa kabila ng malaking pinsala sa mga kalapit na estruktura, walang namatay. Ang footage ni Clement ay hindi lamang nagpapakita ng hilaw na lakas ng tornado, kundi nagbigay din ng mahalagang datos para sa mga meteorologo na nag-aaral ng ugali at pagbuo ng mga tornado. Kung ang mga nakatagong kababalaghan na ito ay nagpamangha sa iyo, maghintay ka. Marami pang matutuklasan. Huwag kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe at ibahagi sa amin kung anong misteryo ang nais mong matuklasan sa susunod. Maghintay lang dahil ang mundo ay puno ng mga lihim at nagsisimula pa lang tayo.